8 oras na trabaho kada araw, karagdagang non-teaching personnel at dagdag sahod sa overload units. Ilan lamang yan sa mga probisyon ng panukalang batas ni Senator Erwin Tulfo na naglalayong pagaanin ang teaching at administrative workload ng mga guro sa pampublikong paaralan. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Masyadong overwork na ang ating mga guro sa mga pampublikong eskwelahan kaya't napapanahon ng bawasan ang kanilang oras ng trabaho. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng inihain nitong Senate Bill 598 o an Act Rationalizing the Workload of Public School Teachers. Layunin nitong limitahan sa 8 oras ang trabaho ng mga guro. 6 na oras ang gugugulin sa pagtuturo at may 2 oras para sa co-curricular o ancillary activities. Kapag may teaching overload, ang mga guro ay dapat bayaran sila ng hanggang 25% ng kanilang regular na sweldo. Hindi rin sila required na magsumite ng anumang mga documentary requirements sa mga dinadaluhan nilang mga co-curricular activities. At ang Department of Education o DepEd ay magdagdag ng mga non-teaching personnel sa bawat eskwelahan na siyang gagawa ng mga administrative functions at hindi na ng mga guro. Ang mga seminar ng DepEd ay dapat gawin sa mga weekdays, ngunit hindi dapat makaapekto sa oras ng pagtuturo ng mga guro. At kung gagawin sa weekend, ay dapat mabigyan ng katapat na vacation service credit ang mga guro na dadalo. Nakasentro din ito dapat sa professional development ng ating mga guro. Maliban sa mababang pasahod sa mga guro ay kabilang din sa mga inirereklamo ay ang napakadaming mga documentary requirements na hinihingi hindi lamang ng Department of Education kundi iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.